speak on their own language. So, guys, are you ready? Yes! By the way, may guest pala tayo today. Let us all welcome Ate Mary! How are you na, Ate Mary? I am doing great when it comes to school and na-miss na akong mag-guest today. So sa tingin mo, gaano kadami anong porsyento ng mga Pilipino yung fluent talaga sa pag-Ingles? More than 2/3, I think, fluent. Di ba sa Philippines, ang official language natin na English and Philippine. So sa'yo, personally, ano yung language na madalas mong gamitin sa pang-araw-araw? Pag nandito ako, syempre mostly Tagalog. I think preferred language ko talaga English. Pero yun, when talking with my local friends, Tagalog. Maraming tao, di rin nagdidiretsong Tagalog lang unless like, Filipino major or something like that. Later, Ate, we will be asking your opinion or reaction sa video nga ito ang itanaw. Before that, unaw sa nato og-ask ang opinion sa ato one and only guys. So, usa man jud. For me, it's okay naman na mag-adapt ako of another language, especially ang English. Ay international language naman siya. Pero ang negative effect na sa ato ang mga Filipino, mabaligtad na to ang ato ang own na language which is ang wikang Filipino. So, nagpasa point nito sa common goal sa fan food. So, kapag ko nakita ka mga negative effect na nito sa kuwakay. Basta ako nabantayan sa video na na-depend po siya sa environment kasi. Parang, di ba ang Filipino, dugay na magpugod ang uban, wala po tayong gagamit eh. Lagi na iga ko na natanong sila mga Asian movies. So, sa curious nila, ginagamit mo na, try po nila kung gamit ang pila akong language. So, naalala na po sila. So, bilay-lahi mo ko ng generation God. So, it's not good. That's true. Being able to speak English is good. That way we can communicate with foreigners and make friends with them. Because English is an international language. But knowing that Filipinos can even speak their own language purely, which is Tagalog, is truly sad, diba? We shouldn't really let our culture die. Because that's what makes us Filipino, speaking our own language, which is Tagalog language. We shouldn't let our culture and identity die just because we are adopting English language. Napakabilang ginain mo dapat hindi natin pagkayaan ng ang sariling culture. For example, point, si Kuya Rolando kung ganun nalinta na nato ang sariling wika tungkol sa mga influence o ban. So ako maingat lang kay ang too much, kaya rin siya yung mga effects. Muna siya ang negative o positive. So hindi lang kayo magpadala sa mga influence o ban, makabalot lang ang negative sa ito. Yes, that's what yung tabang foreign language natin ba? Hindi for fame, but for daily basis like reading books, instruction, and pag-communicate sa language natin. Agree kayo po ang pinaka-chance ka ganun lang kahit ang English is importante din kayo siya, pinahimod na ito siya na communication para if ever man makasalumuat ang foreigners, maka-communicate ka sa ilaha. Lain po Tagalog, watong gamitan, English man jud. So, dako kayo siya matabang ang English. Pero mostly sa Pilipino karon English na lang kayo sila. Mo-speak sila Tagalog na then sa English, which is Taglish na siya. Na binakalitan na nila karon kung saan mag-speak of fluent sa Filipino. Kanang mga laling na words sa Filipino, mag-isog na sila. Then mga ipang-rate nila 50, 30, 60. So, parang makadisappoint siya. Kay daghan na kaayo ang nag-a-adapt sa English o binakalitan na nila ang Filipino na culture o literature. So, moto ako By the way, ikaw ate, kay last one jud ka. So, para sa akin, yung video na yun is isang daan para mamulat ang lalo na sa atin yun, yung mga batang henerasyon. Ito yung dapat na mabatid nila, yung kahalagahan ng Filipino language. Kasi hindi porket ina-adapt natin yung mga pagbabago sa ating kapaligiran, as well as yung pagsasalita natin is kailangan makalimutan natin yung sarili natin.
Kasi sa nakita natin sa video, di ba, kahit yung mga Filipino speakers talaga, yung native na doon talaga sa Luzon nakatira, is nahihirapan pa rin mag-explain ng ideas nila fluently in Filipino. That is because we are adapting too much of the Western culture. Ito na yung nagiging dahilan kung bakit nakakalimutan natin yung sariling atin na dapat naman ay pinapayabong natin as Filipinos. Kasi tayo yun eh. It's one of our identities. So, we shouldn't let the changes na parang makalimutan na natin yung dapat naman talaga ay pinapayaman natin. I think sa atong topic karon Muna po. Ako as a writer dyan, gikan grade 7 to grade 9, Philippine literature dyan po. Nasanay ko musulat o gi-adapt ang Philippine literature kay dira man dyan ko. Dira na ko gilang ang Philippine literature, dira na ko siya na dagang experience ayaha o siguro dira ako dira ko forte. And then karon ka na grade 10 ko, medyo ka na sanay good ko, pero murag makamiss na ang Philippine literature nga Tagalog-Tagalog. Ma-appreciate nimo ang culture ba o ang kagwapo sa Philippine literature. Kapag nga nag-grade 10 ako, medyo dili ko sanay, pero okay lang. Wala ako'y mabuhat. O disappointed kay ko sa video nga ako ang nakita ko ganina kay mostly sa mga Filipino karon mas ginaano na nila Western, which is ang English. Hindi na lang sila English, tapos makalimot na sila, hindi sila fluent sa Filipino, di ba? So, disappointed kayo ko. Wala may problem no if fluent sa English. Pero ako lang, as a writer ko kayo, alam mo, nakalimta na, ay sa panahon kayo, no, nakalimta na nato ang baybayin ba, which is ang sa Filipino literature bit, since sa una pa. So, lang, hindi naman talaga siya kalimtan kung mag-adapt kag lain literature sa lain bansa or Western Western literature. as a writer, no, tama ko. Agree kay ko kay Jade kay gikan jud pagka grade 7 to 9. O karon lang jud nila 10 nagka Western literature jud ni. So murag nabaguhan ko sa pag-adapt sa bago na pong lingwahe which is ang English. Kay sanay jud ko sa Filipino din. Ako magud nga tao sentimental jud ko dili ko kanang sa baka ni. Sa dyan ako proud to be Pinoy kay maugod ako ang sa dyan kay katatapos ko mga maugod akong bansa anong kung sa mga kung sa mga sa ilaha o so So sa since nagsugod ako po SPA, first job na ko ang pasulat sa ako yung gamit na language sa English. So wala ko yung mga wala na ako ginalitan ang Filipino kay mas magamit ko po din ako ang English. Mas nadyo ko din na learn ko din na magalalong ko din sa English. Also pa sa mga Filipino. So, as a writer, nakajugtapan na multilingual ko. Kay nakajugtapan kayo, dali lang ko maka-adapt sa mga English poems and essays. As a writer, I can relate to it. Kasi, pag mag-present ako ng poem ko, is mas madali ko siyang ma-deliver, tapos ma-pronounce ko yung mga words. Kasi alam ko na yung lingwaheng English at saka Tagalog. Pero yun na nga, ay na-disappoint ako sa sarili ko kasi mas nag-focus ako doon sa English language. So, the last but not the least, Ate Mary. So, of course, bilang writers sa 21st century, it is true na we have to be adapted because our environment is constantly changing. So, as writers, dapat marami tayong alam kung paano tayo susulat, kung ano yung mga tawag na gagawin natin. Pero I suggest na bago kayo mag-focus sa other literature such as Western literature, dapat i-develop muna natin yung ating kakayanan or abilities sa pagsulat ng sarili natin literature. So we should practice Filipino language talaga as much as possible. Magagamit naman natin siya. For example, ako from elementary, actually, halo-halo kasi yung mga pinapasulat sa akin. From elementary, I was focused on Filipino. So journalism, Filipino talaga ako from elementary. But when I entered high school,
7th grade, creative writing, we were focused on Western literature. At the same time, nang practice ko, and I have compared, sa totoo lang, mahirap talaga practicein yung grammar ng Filipino compared sa English. Pero if alam mo na kung paano mo siya gagawin ng maayos, and makakapag-construct ka ng magandang piece in Filipino language, it's very worth it. So, sa last part sa mga podcast, may maghatag yung mga advice sa mga kabataan o sa kapwa ng mga writer. So, magsulat tayo. So, para sa ako ano yung ma-advise kay kailangan natin i-preserve, gamiton o ilhan ang ating Western literature, ang Tagalog, ang Filipino, kailangan natin siyang kaya kung hindi na siya gamitin ng malinta na ito. Kaya kasi in the future go, daghan ng mga kabataan na ma-adapt nila ang Western, ang English. Sige na lang silang English. Kaya mostly karon sa mga bata nga napas 5 kay huwag na silang may English, then mag-isod sila o tuon sa Filipino, Tagalog. So, dapat jud gamito na to always Filipino literature kay mas kanang bago magud kayo siya sa kanang dako ka siyang tabang na preserve na to nagamit ko sa mga musulod pa mga gamit ani mailhan pa nila ang kagwapo sa Philippine literature. So, tama din, ingon din ito pagkita kay hindi pa ito nagsugod. So, every time na mag-storya ta, bahalang gamay na ang English, basta mag-speak ta o speaking okay, mo na ito na-speak so hindi na ito nakalimutan. My only advice to you guys is that we shouldn't let our culture and identity die just like that. Kasi dyan tayo nanggaling eh. Yan talaga yung culture natin, di ba? Identity natin. Yan yung nagpapatuloy na tayo yung Pinoy talaga, isang Pinoy. So kaya gamitin natin, huwag natin isaya, di ba? So ako alam advice ay hindi lang kinakalimutan mo nga sa tanangigan. Kung hindi ako kita mag-look back, hindi kita maabot mo nga sa tanangigan. So ako ang advice ng pod is, dili ka pala video tape. Saan pag-group ka ng mas gina-prefer na ito ang English? Dili dyan na ito kalitan ng Filipino kayo. Dili mo ko dyan ka nagdakot po na, kanaron pa dyan natin yung sarili na ato dyan i-adapt o balik sa sarili na pag-story ako, Filipino ko lang. Kung yun lang kayo, okay lang man dyan, kaning, ayaw kayo sa inyong sarili na kaning, ay, English ko ay sa Filipino, tipo proud na sa Filipino, no. So, ako ma-advise, no, kaning, ang ato ng buhaton, patunayan na ito ang kaning, ginaingon sa ato, which is sa Rizal, at kaning, ang pag-asa, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So, patunayan lang we are resilient pareha sa atong mga ancestors. Then, ako kung saan ang kaling atong dyan na madungog sa atong mga ginikanan na marami pa kayong kakainin bigas. Kaya wala pa dyan katunga-tunga sa mga experiences. So, so ato yung pagyamanon ang ato ang sariling kultura at pati rin sa ating literatura. So, to the younger generation, ma-advice ko lang is, kagaya ng paulit-ulit na hina-highlight namin sa video na ito, we should always embrace our culture first before we dive into other cultures as well. Kasi dito natin makakatunayan na we are Filipino. This is our identity. It is very important na ginagamit natin yung ating sariling wika kasi isa ito sa ating pagkakakilanlan. And even our vernacular language or our dialects, we should not let it die. Kasi based sa mga pinag-aralan namin, no, as a senior high school student, marami yung mga cultures na dahan-dahan ng mga tayo nawawala just because of the constant change na nangyayari sa ating environment. And as a writer and to the other aspiring writers din, I highly suggest or I advise talaga na practice your own language. Yes! Anong asawa, no? So before ka mag-end, gusto kayo manimuha kung magdadang ng next episode? Well, I am very honored na I was invited for this episode of your podcast and I am very thankful na
nabigyan ako ng pagkakataon na maka-join ulit sa ganitong klase ng event because honestly, I really miss engaging in this kind of activity. And being here today is makes me very happy. So thank you so much. I enjoyed the whole hour of this conversation, and I hope you did. We will see you in our next podcast. Again, we are SPA